Yo, what's up sa magandang araw ulit sa inyo mga kapisyada. So ayun, for today's vlog nga pala regarding dito sa ating subscriber na nagtatanong sa atin kung paano yung setup ng pet shop at kung ano yung mga kailangan, yung mga materyales. Yan yung ating tatalakayin ngayon mga kapisyada. Pero bago yan mga kapisyada, no, unang-una gusto ko munang pasalamatan lahat ng mga tao nung nakapanood ng vlog natin, yung update natin sa Cartimart na kung saan grabe rin yung mga compliment na nakukuha natin dun sa mga nanonood. So maraming salamat sa inyo at hayaan nyo na mas pagbubutihan pa natin at para makapagbigay sa inyo ng mga update pagdating sa Cartimart. Pero bago yun, yan, update ko muna kayo dito sa shop at magbibigay lang ako ng mga ilang tips and advice regarding sa mga nagtatanong about sa pet shop business. And ito is for my own opinion at yung experience ko na pwede kong i-share sa inyo. So ayan, tara, let's go! So yun nga guys, no, isang magandang araw ulit sa inyo. Pero bago yun, ayan, update muna natin saglit yung ating mga stocks dito ng mga isda. So bali ito, meron tayong mga stocks ng mga beta rito. Ayan, so kung mapapansin nyo, halos ubos-ubos na rin yung mga stocks natin ng beta. Ayan, no. So konti na lang sila at magre-restock na naman tayo uli. At makabalik sa Cartimart para another update, another grind, another hustle na naman. Calico Oranda, ayan, meron tayo dito. So mapapansin nyo, iilan na lang sila, no. So halos nagganda, ubos-ubos talaga yung mga stocks nung nakaraang week. Dito naman meron tayo ditong mga ayan, mga koi, tin foil, ayan, available pa rin yan, ayan. Sa baba niyan meron tayo dito mga hammerhead. So ito na lang yung mga ibang stocks na natitira. Ayan, mapapansin nyo mga kapiskada, ayan, no. Tapos meron tayong mga tiger barb. So magre-restock talaga tayo kung di talaga kailangan na dahil naubos na yung mga ibang stocks natin. Wala na tayong paninda. Ayan. Nakakaya sa mga ibang bumibisita, ilan na lang yung stocks natin. Ayan, angelfish, tapos meron ditong arwana. Yung silver arwana natin. Tapos yung ating parrot fish, ayan, napakamahihayin na itong dalawa na to. May flower horn tayo dito. Female na kampa, tapos egg layer. Tapos meron tayong glow tetra tayo dito. Then meron tayong mga flower horn dito, mga red hat. Endly cherry, 4 to 5 inches. Ito pa yung mga fry ng flower horn natin. Ayan, tapos rosy barb. So konti na lang talaga yung kaka-water change lang natin kanina. Ayan, dito naman sa pond, ganun pa rin. May mga koi pa tayo nandito. Ayan, mga nagtatago sila eh. Meron tayong mga feeders dito. Ayan. And then yung mga kailangan nyo, mga sand, pebbles, mga filter medias, filter foam, and then mga air pumps, power head, sponge filter, top filter, anti-chlorine. So lahat ng mga kailangan nyo sa pag-isda, ayan, pwede natin i-provide sa inyo lahat. Gaya nga na sinabi ko sa inyo, so magbibigay ako ng ilang tips kung ano yung mga kailangan, no? Lalo na sa pag-iisda at pag-pet shop, lalo na sa mga nagpaplano ng small pet shop business. Kung kayo ay gusto nyong kumuha ng commercial space or kagaya lang nung sa akin, no? Dito kasi inupahan lang siya, as in bahay lang talaga siya na ayan, katabing kalsada lang din. So ayun mga kapiskada, tara simulan na natin. So ayun nga guys, no? Ayan guys, bibigay ko muna sa inyo yung mga materyales or yung mga basic needs pagdating sa pag-pet shop. Ito, yung gaya na sinabi ko, yung shop natin dito sa nakikita nyo. Ayan. So, hindi siya ganun kagarbo, hindi siya ganun talaga kaganda gaya ng mga nabibisita natin ng mga shop. So, inuulit ko lang, disclaimer lang. So, ito naman kasi pinaghirapan natin sa mga nakapanood sa atin since day 1. Kung paano rin nag-upgrade. Ito, paunti-unti lang natin sinisipagan. At yun nga, nakakapag-upgrade tayo ng pailan-ilan lang dito. At kahit pa paano yun, gumaganda-ganda rin yung pet shop natin compare dun sa unang pag-i-start pa lang natin. Yung basic material na kailangan sa pag-pet shop, yun muna yung tatalakayan natin. And then yung the rest, yung physical na kailangan talaga, yung kumbaga kasama na rito yung sa mindset, kasama na rito yung mga obligasyon na gagawin natin pagdating sa pag-pet shop business. So ayun nga, ano ba yung mga basic na kailangan sa pag-pet shop? Unang-una, umanap muna kayo ng tamang lugar mga kapiskada. Yung lugar na kung saan marami ring tao. Depende sa inyo kung gusto niyo kumuha ng commercial space or yun nga kung meron kayong mga backyard at maluwag naman yung espasyo, why not, 'di ba? Bakit hindi niyo i-convert 'yan na gawing backyard pet shop? Yan mga kapiskada, para hindi na kayo mangungupahan kung may pwesto na kayo. Pangalawa, yung materials pwede ko ibigay sa inyo is yun nga, yung mga tanks na kailangan natin gaya nito. Yan, yung mga aquarium. Siyempre, yun yung magiging simula nyo para paglalagyan ng mga isda nyo. Now, yung tip na pwede kong ibigay sa inyo mga kapiskada,
Kung low budget pa, pwede kayong gumamit ng mga DIY gaya ng mga rep tub, yung mga trapal pan, ayan yung mga pwede nating i-suggest sa inyo kung wala pa kayong budget. So yun. So pangalawa yung mga tanks and then yung mga stand. So kung mapapansin nyo dito sa ating pet shop mga kapiskada, maliit lang halos din yung espasyo kung mapapansin nyo. Ayan, paikot, ayan. Gaya na sinabi ko sa inyo, isa lang tong bahay lang din talaga. Inupahan ko para gawing pet shop, no? So kung mapapansin nyo, halos lahat ng mga tanks na nakikita nyo rito is 3 layer. So, bakit 3 layer? Ito kasi purpose niyan mga kapiskada. So, ang ginawa natin dito dahil maliit yung lugar. So, ayun nga, nag-provide tayo ng 3 layer stand dito mga kapiskada. Ayan. Tapos, naglagay tayo dito ng puro 15 gallons kasi ito eh. Pero, pwede nyo rin gawin yung at least 10 gallons. Gaya na sinabi ko, dahil maliit yung space ko, gumamit ako rito ng 15 gallons mga kapiskada na naka-divider siya. Fixed divider to. Bakit? Kasi ito, ang kagandahan dito, bukod sa naka-fixed divider siya, pwede siya panggapi, pwede siyang grow out ng mga flower horn. Marami kayong variety na pwedeng ilagay dito. Pero isang aquarium pa lang yun, di ba? Ngayon, pangalawang ang kagandahan dito, yung since na naka-fixed divider siya, kung nagkaroon ng sakit yung isang isda or klase ng nakalagay dito, hindi mahahawa yung nandito sa dalawa. Kasi nga, naka-fixed divider siya. Yan yung advantage. At ayun nga, marami kayong pwedeng ilagay na mga variety ng isda. Meron din naman ditong tagdalawahan lang. So, doon naman yung mga small fish lang yung pwede nating ilagay kasi nga maliliit yung... So, pumapatak to ng mga 5 gallons eh. Yung per ano na to, per chamber. So, ayan siya. Ayan. Na nakikita nyo. So, pwede nyo gayahin din to mga kapiskada or magpasadya kayo. So, 15 gallons lang to. Ang sukat na ito, 24 by 12 by 12 na naka-fixed divider. Ito, 3 layer stand pa rin siya na 15 gallons, eh naman yung pwede nyo paglagyan ng mga grow out, gaya na to. Yan, yung mga arwana, yung mga parrot. Depende na, tsaka kung mas maraming volume ng mga isda na yung ilalagay nyo. Dati sa shop, dito nung nag-start pa lang ako, gumagamit lang ako ng dual air pump. Ayan, dual air pump lang yung ginagamit ko para magkaroon lang dito ng mga aeration. Yan, lahat ng mga tanks na yan. So, dual air pump lang. Kino-convert ko lang siya, ganito mga kapiskado. Ayan, kino-convert ko lang siya na may naka-split na Y connector tapos naka-G-clamp para masupplyan ko yung ilang chamber ng aquarium. Yan, isang tips din yan para yan, pwede nyo gayahin din yan. So dual air pump lang dahil nung mga wala pa tayong budget, nagsisimula pa lang tayo. So ayan yun, DIY lang tayo. Tapos ayan lang, naka-connector siya tapos G-clamp. Gaya sinabi ko pa unti-unti, eto nakapag-provide na tayo mga kapiskada. Ayan, ng compressor. Ayan o guys, oh. Ayan. So ito is 120 watts. 24/7 nakabukas siya. Tapos, naka-centralized na yan, naka-piping. Mula dyan sa unahan hanggang dito. Yan. So kung mapapansin nyo, yun. Binutas-butasan natin siya. Binutas-butasan natin yan. Tapos, lagyan natin ng mga hose na nakasupply lahat ng aquarium. So yun, depende. Kung may budget na kayo, pwede kayo mag-provide ng compressor. Siyempre, kailangan nyo ng hangin, no? Ng aeration para yung mga isda mag-strive sila, mabuhay sila kapag mag-stock na kayo. Yan naman yung basic kasi kailangan talaga may oxygen din para mabuhay yung mga isda nyo mga kapiskada. So pang-apat na pwede kong isuggest sa inyo guys, ito. Dati, hindi pa ako nakakapag-provide ng medical oxygen kung tawagin. Ito. Pero syempre, dahil sinipagsipagan natin nga, yun nga. So online lang, nabili ko siya online ng 3,300. So mura na to pero mas mahal kasi to. So pinapakargahan lang natin siya. Ito yung magagamit nyo mga kapiskada. Itong medical oxygen na to is ginagamit siya kapag may mga bibili sa inyo. Tapos kailangan talagang ibiyahe ng malayo. Magpo-provide talaga kayo nito para safe din yung isda pag ita-travel nyo na doon sa mga lugar na designated area na pagbabagsakan nyo. Tapos pang-5 na ma-suggest ko sa inyo, pagdating sa mga filtration gaya nito. So may tanks na kayo, may stand na kayo. So yun nga, meron na kayong aeration. So kailangan syempre, lalagyan nyo rin siya ng maayos na filtration kagaya nito. Ito. Yan. So para mas tumagal din yung buhay nung isda nyo dyan. So yan, nakakailangan nyo ng mga filter medias, biofoam, filter wool. So yan, lahat ng mga pwedeng ilagay gaya nito. Ito is overhead sump siya. Pang 20 gallons to 30 gallons siya. Ayan. So kailangan natin ng filtration. Ngayon,
kung wala kayong ganitong or hindi kayo makapag-provide ng ganyang filtration at namamahalan kayo, ito, bigyan ko pa kayo ng isang tip. So ayan guys, meron tayo dito, ito ginawa ko to. Siguro may isang taon na. Ito pa rin yun, sa video na yun. So ilalagay ko yung link niyan kung paano ko ginawa. DIY lang to, na pasusya na plastic. Pero ginawa ko siyang, ayan o, DIY na overhead sump. So may divider pa rin yan, tapos may mga lava racks, ayan o, may mga media. So kita nyo naman o, kung gaano ka kalinaw. Ayan o guys, o, walang filter. Kita nyo kung paano kalinaw yung tubig niyan. So ayan siya o, eto, may pump tayo sa ilalim, akit dito. So sasalain ng filter wool, tas dadaan dito, babagsak, pababa, yan. So ganyan yung cycle. So, napaka-importante ng mga filtration guys sa pet shop kasi yan din yung magsisilbi na talagang pangsala ng mga waste, lahat ng mga dumi ng isda at syempre para mag-strive ng maayos yung buhay ng mga isda nyo. Ayun. Sabi naman natin guys, kung ano yung mga dapat nyo naman gawin kapag mag-start na kayo mag-pet shop. Let's go! So ayun guys, ayan, after natin mabigay yung mga materyales o yung basic na kailangan sa pag-pet shop. Yun, pag-usapan naman natin guys kung ano naman yung mga masasabi ko para sa akin guys yung physical skills na pwede nyong gawin para magtayo ng pet shop business. So ayan guys, pasensya na kayo at tabing kalsada tayo, medyo maingay lang. At pasensya na rin kung hindi ko kayo mabigyan ng magandang montage dito kasi dahil sinabi ko, itong actual to raw video na kung saan pinakita ko sa inyo yung pet shop ko dito at para may showcase lang sa inyo yung mga materials na kailangan nyo. Para magka-idea kayo, in case na napapanood mo pa lang to ngayon, may idea ka na kung paano magtayo ng pet shop at kung ano yung mga pwede mong kailanganin sa pagtatayo ng pet shop. Mapaliit man yan o malaki. So yun guys, unang-una, gaya ng sinabi ko sa inyo, sa pagtatayo ng pet shop, hindi naman kailangan na malaki yung puhunan. Kailangan lang talaga dyan is number one guys. Sipag at tiyaga. Yan ang magdadala sa atin sa tagumpay mga kapsyada. Siyempre, kapag may masipag ka, dedicated ka sa trabahong ginagawa mo, gustong-gusto mo yung ginagawa mo, talagang kasunod naman dyan yung pag-asenso mo ka. Talagang magtuloy-tuloy lang tayo. Sipag at tiyaga mga kapsyada. Pangalawa, namin nyo yung gusto nyo. Kasi mahirap din yung magtatayo ka ng pet shop business na hindi mo naman gusto at napilitan ka lang. Or napanood mo lang tong video na to. Tapos gusto mo bukas mag-pet shop ka na. So, hindi ganun kadali mga kapiskada dahil nangangailangan niya ng oras, panahon at yung pag-aasikaso dito sa pet shop. Malaking tungkulin mga kapiskada, hindi talaga ganun kadali at hindi biro mga kapiskada. Kailangan talaga tatag din yung mindset mo, yung skills mo. Hindi talaga siya yung parang pangkaraniwang trabaho lang din na syempre, basta ka lang dahil gusto mo lang ginagawa mo, kaya siya nakaka-breed ka. Hindi ganun kadali. Maraming factor na pwede tayong pagdadaanan pa. So kaya kailangan maging matatag tayo at talagang gusto mo yung ginagawa mo mga kapiskada. Pangatlo, yung oras. Malaking bagay yung oras mga kapiskada. Ako minsan, nahihirapan ako sa pag-manage ng oras. Kasi, imagine nyo, syempre yun nga, nag-vlog tayo, tapos tatao tayo sa pet shop, mamimili tayo, mag-i-edit tayo. So, doon ako nahihirapan na pinipilit ko siyang i-manage. Yung oras talaga, kailangan ko pa rin syempre yung time sa family ko, sa mga anak ko, sa asawa ko, syempre. So, kumbaga, kung kayo magtatayo ng pet shop business, make sure lang na yung oras nyo is talagang hanggat maaari mailaan nyo dito sa negosyo nyo. Kasi, mahirap din yung talagang hindi nyo natututukan yung mga nangyayari dito. Inventory, lahat ng mga pwedeng gawin sa pag-pet shop. Pang-apat, kailangan pag nakapag-provide na kayo ng pet shop, yung pagkakaroon nyo ng interact dun sa mga customer. Kailangan, yun, importante rin to, na marunong tayo makipag-interact sa customer, marunong tayo mag-entertain, marunong tayo mag-sales talk. Yun, sabi ng mga shoutout sa marunong tayo mag-sales talk mga kapiskada dahil syempre, may mga bumibisita nga mga kapiskada pero hindi naman natin na-explain or na napapaliwanag sa kanila ng maayos yung lahat ng pangangailangan nila. Mangyayari yan, lalo't maraming mga beginner, yung magtatanong ng ganito, ng ganyan, tapos hindi mo masasagot. So kailangan, before ka magtayo ng pet shop business, alam mo yung ginagawa mo mga kapiskada. Mag-search din muna tayo sa mga bibili natin isda, yung mga alagaan na natin. Kasi may mga magtatanong dyan, pwede ba ito pagsamahin? Pwede ba ito? Okay lang ba silang pagsamahin? Ganyan-ganyan, di ba? So, kailangan alamin din natin yung capacity din yung karakteristik ng bawat isda na ibibenta natin. Pang-pito, kailangan siguro, bukod sa matatag yung isip nyo,
is kailangan lakas ng loob. Lakas ng loob. Kasi hindi po pwedeng magtatayo ka ng negosyo na mahina yung loob mo. Baka konting namuhunan ka ng 50 mil, for example lang to 50,000. Namuhunan ka ng 50 mil, isang buwan umangat. Pagdating ng pangalawang buwan, biglang nag-embang na agad. So nawalan ka na ng pag-asa na nalugi ka na agad. So kailangan hindi ganon. Kailangan matatag yung loob mo na ako naranasan ko rin dito na hindi laging mataas, laging madalas gumaganyan din. Pero nag-i-strive tayo kasi nga kailangan natin may binubuhay tayong pamilya, so hindi dapat tayo sumuko. Yun, hindi nyo kailangan sumuko sa mga bagay na itatayo nyo, kahit hindi pet shop business o iba, kailangan matatag tayo palagi mga kapiskada. Pang-siyam, no? Pang-siyam, so masasabi ko siguro na once na may pet shop na kayo, kailangan pangalagaan nyo, mahalin nyo mga kapiskada. Hindi lang yung minamahal natin yung mga alaga natin. Hindi lang din dapat pera ang number one priority mo. Kasi pag yan ang goal mo, lahat tayo kailangan natin kumita ng pera. Pero para mag-strive at tumagal yung negosyo mo, kailangan alam mo yung ginagawa mo, mahal mo yung ginagawa mo para makuha mo to mga kapiskada. Kasi kung pera lang ang habol mo, hindi para sa'yo yung negosyo na hinahanap mo gaya ng pet shop business. Kasi alam mo kung bakit, guys? Maraming nagtatayo ng pet shop business na yun nga, dahil nga gusto lang nilang kumita, hindi naman talaga nila talagang gusto or napilitan sa ginawa lang, no? Yung parang naudyukan lang. So bumabagsak, nawawala na ng gana sa pag-pet shop. Yun yung mga nagiging factor, kumbaga yung hilig sa hobby talaga. And then yung last na masasabi ko siguro mga kapiskada, ito yung pinaka-importante sa lahat, na kailangan lagi tayong magpasalamat sa lahat ng mga natatanggap nating biyaya sa Panginoon. Yan, kasamahan natin ang dasal at para yung paggabay na laging binabanggit nga, yung paggabay ni Lord sa atin is hanggang dulo na hindi tayo iniiwan. So yan yung tipong, kasi dito nararanasan ko yan, yung tipong kailangan na may mga babayaran pero tuloy-tuloy lang, dasal-dasal lang tayo at yun, nagkakaroon naman tayo ng mga blessing. So yun, siguro, yung mga ibang topic na hindi ko nabanggit dito, pwede na rin kayo mag-comment dyan sa baba mga kapiskada. At para makatulong tayo sa mga ibang kahabi natin na gusto magtayo ng pet shop business. Again, disclaimer lang. So yung etong mga binanggit ko lahat is base to sa sarili kong opinion, sa experience ko. So hindi natin to pinagmamalaki para ipagyabang sa iba. Bagkus gusto lang natin i-share sa mga tao na gusto rin magtayo ng pet shop business mga kapiskada. Muli nagpapasalamat ako sa mga tao at patuloy na sumusuporta sa ating channel at hindi nagsasawa manood ng ating vlogs. Kaya naman ayan, gusto ko muna i-shoutout, ayan, yung mga kaibigan natin, yung mga kahabi natin. So shoutout kay Romel Santiago at yung sa baby niya kay Alexa. Hello! Ayan, lagi napunta rito sa shop. Ayan. Sa kumpare ko kay Miggy's Pet Shop, kay Reyna B, ayan. Shoutout sa inyo kay Nanay. Pagaling po kay Nay. Tapos, ayan, kay Sir Joseph Geisler, Physiology. So, bisitahin nyo rin yan. Diyan sa may Lancaster, ayan. Tapos, ayan, shoutout kay ako si Jan, kay DC Paul Walker. Alaska Cosplay, shoutout po kay Jerry Wane. Kay James Gairlan, ayan. Flores Family, shoutout po sa inyo at ingat po kayo palagi. Kay Sue Plays, ayan. Kay Angela, kay Aris Ian Silino. Kay Ellen De Vera, ayan, shoutout po sa inyo. Ayan, bago ako magtapos, ayan, shoutout muna sa aking asawa, ayan. Ayan, pasalamat ka namin sa kanila. Thank you sa mga subscriber ni Javi. Ayan. Ayan, so maraming salamat at Sa mga sumusuporta. Thank you. yun nga guys, no, malapit na tayo mag 12,000 subscribers. So dahil dyan, alam nyo na, magdadala tayo ng mga isda sa Cartimar at pamimigay natin kung sino yung mga matsyempohan natin na nandoon once na bumisita tayo. So abang-abangan yan. Maraming salamat. And again, sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang kayo dito para mas manotice natin dahil alam nyo naman, lagi tayong busy sa ginagawa natin sa buhay. At yun, sana nabigyan ko kayo ng kahit paanong tips and advice, mga idea, ayun, sa mga dapat gawin at yung mga kailangan sa pagtatayo ng pet shop business. Muli, taus-pusong pasasalamat at enjoy lang natin yung hobby fish keeping until the next vlog. Peace, yo, let's go!